Kuha muna tayo ng mga update mula dyan sa Department of Justice dahil may direktiba ang pamunuan ng naturang kagawaran. Yung mga piskal ng Department of Justice ay nakahanda raw para sa mga maaarestong individual kaugnay ng nagpapatuloy na Iglesia ni Cristo Rally. At ilang transport group ay dismayado naman sa malalang epekto ng naturang malaking kilos protesta sa daloy ng trapiko. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng Department of Justice ang kahandaan ng kanilang mga piskala para sa mga maarestong individual sa nagpapatuloy na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Justice Secretary Frederick A. Vida, palagi naman anyang nakahanda mga piskala ng kaguran upang gampanan ang tungkulin lalo na sa oras na may mahuling mga lumalabag sa batas. Kumpara sa makarang malaki ang kilos protesta na naitalaga ang Justice Department ng mga prosecutors para sa mas mabilis na proseso ng reklamong posibleng isampa kontra sa mga maarestong individual, walang ganitong kaparehong direktiba inilabas ang kaguran ngayon. Subalit makakaasa naman anya umuno ang publiko na sila'y nakahanda kaysa mga tagapagpatupad ng batas sakaling magkaroon ng arestuhan sa nagaganap na rally. Paano action po? The DOJ will always be handa and ready. Diba? We have our mandate. Diba? Pag meron nag-violate ng batas, nadyan ang law enforcement agencies natin, nadyan ang mga piskal natin para gampanan yung tungkulin natin. Okay, maraming salamat. Ngayong araw ay nagsagawa ng protesta ang ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang ipapanawagan ang transparency, accountability, justice at peace para sa bansa. Ngunit nagpayag ng pagkadismaya ang ilang grupo ng pampublikong transportasyon kaugnay sa ikinasang demonstrasyon na mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos bumigat ang daloy ng trapiko at sadyang isara o harangan ang northbound lane ng EDSA partikular sa tapat ng People Power Monument. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, hindi dapat sa parang nakakapamerwisyo ng hanap buhay ang pagpapahayag ng saloobin katulad na lamang ng ginagawa ng naturang grupo. Maliban daw kasi sa kanila, apektado din maging ang mga pasahero na kadalasan mga karaniwang manggagawa kung kaya't dismayado ang mga grupo ng transportasyon kabilang ang Manibela, Metro Rizal UV Express at Metro Manila Bus. Apela ni Manibela Chairperson Marbal Buena na idaan na lamang sa mainaw na paraan upang maiwasan makabala pa ng mga motorista at pati mga naghahanap buhay na tsuper. Ngayon pa man, nakikisa naman anya sila sa Iglesia ni Cristo sa panawagan transparency at accountability na panawagan ng mga miyembro nito. Samantala, kaugnay sa pagkwestiyon din naman ito sa planong paghahain ng Office of the Ombudsman ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, nagbigay paglilinaw ang Tanod Bayan hinggil dito. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa senador sa kabila ng mga usap-usapang nakatakdang arestuin na ang mambabatas. Git niya, tanging korte lamang ang nag-i-issue nito at hindi sa klaus sa kanilang mandato ang maglabas ng ganitong uri ng kautusan upang iparesto ang naturang senador. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Bast Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.